Isa pa to, yung kay Senator Bato de la Rosa na ito mga pakalat na fake news ni Boying na may ICC ano na daw. So, meron daw siya sa cellphone niya pero hindi daw official yun. Ba't kinakalat mo na hindi official? Para kang si Ramon Tulfo nilagay yung pangalan ni Magalong pero to be confirmed pa. O for confirmation pa pero nilagay niya rin yung pangalan doon. Diyos ko, no? Ibang klase itong mga Rimulya na to. Nakakahiya lang kasi dito. Ang Department of ang Ombudsman hindi naman dapat nakikipag-usap sa ibang bansa, sa mga korte sa ibang bansa. Bakit? Kasi ang trabaho ng Ombudsman yung mga opisyal ng pamahalaan kasuhan kung hindi ginagampanan yung kanilang mga tungkulin. Bakit siya nakikipag-usap? Hindi naman trabaho ng DOJ. Yung DOJ secretary pa rin ba siya? So, ito bang DOJ secretary ngayon, puppet niya? Yung acting DOJ secretary, puppet ba ni Boying Rimulya? Tsaka nakakainis kasi nga dito, nagpapakalat siya ng balita na hindi naman kumpirmado. Even the ICC is not confirming it. Although, alam natin na traitor yan silang lahat at hindi natin alam kung strategy nila yan para maging complacent si Senator Bato de la Rosa or para ma-divert yung issue sa flood control scandal. Okay, siguro nila ginagawa yan kasi pinaninindigan niya kahit na sinabi naman ng DOJ, ng DILG na wala, sinabi rin ng ICC na wala. O sinabi din nung mga counsel ng mga biktima dito sa Pilipinas na wala rin silang alam at saka wala rin silang balita. Pero pinipilit pa rin ni Boying. Bakit? Kasi nga, baka yun ang usapan. Kailangan ipilit, paingayin, maging aligaga ang tao, baka sakali malihis yung attention from flood control to yung panibagong ano na naman. Kasi malaki ang crowd ng Duterte supporters. Alos karamihan, 32 million yan na bumoto kay Inday Sara ay nakaabang ngayon sa mga nangyayari dyan. So baka sa sobrang dami niyan, gusto nilang guluhin, kaya nagpapakalat sila ng mga ganitong istorya. So ito ang sagot. Hindi daw isusuko si Senator De La Rosa sa ICC. Sabi ng kampo niya, pakinggan natin yan. Senator Bato de la Rosa na hindi siya pwedeng isuko ng gobyerno sa International Criminal Court o ICC. Sa gitna ng balibalitang pinaaresto na siya. Live mula sa Senado, nangunguna sa balita si Camille Samonte. Camille, sabi ng DOJ kahapon, pwedeng isuko sa ICC si Senator De La Rosa. Ano naman ang sabi ng kanyang kampo? Gigigiit ng kampo ni Senador Ronald Bato de la Rosa, walang legal na basihan ang gobyerno ng Pilipinas na isuko ang isang Pilipino sa International Tribunal tulad ng International Criminal Court. Himayin lang natin, Gigi, kahapon sinabi ng Department of Justice na may dalawang options na pwedeng gawin kay Senator de la Rosa. Una ay isuko siya sa ICC at ang pangalawa ay isailalim siya sa tinatawag na extradition. Ang dalawang options daw na ito ay nakasaad sa Republic Act 9851 o yung Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law. Ito ngayon ang kine-question ng kampo ni De La Rosa, Gigi. Ayon sa abogado ng senador na si Atty. Israelito Torion, hindi pwedeng igiit ng DOJ ang Republic Act 9851. Hindi raw kasi itong maituturing na self-executing dahil wala itong Implementing Rules and Regulations o IRR na dapat sana'y nagdedetalye sa proseso ng pagsuko. Kumbaga, Gigi, ang sinasabi ng kampo ni Senator De La Rosa ay gray area ito. Kaya naman kung isusuko raw ng gobyerno... Ganun, may batas tapos walang IRR. Dapat inaasikaso na to ng mga senador, di ba? Gumagawa na sila ng IRR para sa batas na ito. O kaya tumulong ang Supreme Court na gumawa ng IRR para mayroon tayong sinusundan. Wala naman, may batas tapos walang IRR. Paano yan? So talagang kanya-kanyang interpretasyon yan. And the Supreme Court should act on this. Ang tagal-tagal na rin nung mag-iisang taon na. Yung mga kaso na mga petisyon na ipinasa sa Supreme Court, ba't ang tagal-tagal? Nakakatakot din to mga bossing kasi sabi ko nga sa inyo kung itong ICC issue natin ay kung konektado ito sa corruption sa Pilipinas. Pwede hindi ko sinasabing totoo, pero pwede na yung mga justices baka mamaya na kargahan na rin yan para hindi asikasuhin ito at gawin ng mga mga taga gobyerno na nagpapatupad ng batas
baka gawin nila yung ginawa nila kay Pangulong Duterte. O kasi pag nag-issue ang Supreme Court dito ng ruling tapos in favor na bawal ipadala yung mga taga rito sa ibang bansa, putya. Baka sila naman ang kasuhan. So hindi natin alam kung ano ba nangyayari rito, pero wala na kasing tiwala talaga ang mga Pilipino sa mga institusyon ng gobyerno kasi yung nasa taas pinagdududahan natin unang-una, hindi lang yung corruption Yung pagiging addict daw, hindi ba sabi nga kailangan magpa-drug test, ayaw naman. So doon pa lang nagdududa na tayo sa taas. Tapos nagkaroon pa ng corruption, nagkaroon pa ng palakasan, nagkaroon pa ng ganito. Mga desisyon na hindi tama, itinalagang PNP chief yung pinaka-unfit na si Torre, tapos biglang ombudsman itinalaga itong si Boying Rimulya. I mean, alam natin na may something talaga, may problema talaga yung gobyerno. Kaya nakakatakot kung ano bang kontaminado, yung gobyerno lang o yung tatlong sangay. Yung tatlong co-equal body, kontaminado. Kontaminado ba ang executive? Yung executive, alam natin, kontaminado yan. Lakas tama yan. Yung legislative, oo, palagay ko kontaminado na din yan dahil sa kanila nagsimula yung budget na pinaka-corrupt, yung 2025 GAA. So yung Senate, hindi natin alam, kontaminado rin dahil, ewan ko, gulo-gulo din nila. Nakakatakot kung ang judiciary natin, yun na lang ang huling takbuhan natin, tapos nakontaminado pa. Tas na virus pa ng lagayan blues. Patay tayo dyan. Walang talaga mangyayari sa Pilipinas. Kakabahan talaga sila. Yung mga nasa gobyerno, kakabahan talaga doon sa napakalaking rally na ng Iglesia ni Cristo, inorganize ng Iglesia ni Cristo. Kakabahan ka talaga, lalo't alam mo sa sarili mo na may ginawa kayong mali sa mga kababayan natin. Gobyerno sa ICC ang senador ay maituturing ito na unconstitutional. Dagdag pa ni Atty. Torion, pagkait sa kalayaan ng isang akusado sa dayuhan, ang pagsuko ng isang akusado sa dayuhan o international court dahil lalabas daw ito sa jurisdiksyon ng mga korte sa Pilipinas. Kung matatandaan ninyo, ay matapos nga arestuhin ng ICC si dating Pangulong Rodrigo Duterte noong Marso, ay naghain ng petisyon sina Duterte at Senator De La Rosa sa Korte Suprema para nga ipatigil ang kooperasyon ng pamahalaan sa ICC dahil wala raw itong sapat na legal na basihan. Parehong argumento rin ang ginagamit ng kampo ni Senator De La Rosa ngayon. Pero Jiggy, nauna nang iginiit ni Chief State Counsel Dennis Chan na maituturing na self-executing ang probisyon ng ating batas at hindi na raw kailangan pang aksyonan ng Kongreso. Jiggy? At Camille, mahababang legal na usapin yan, no? Pero may impormasyon na ba kung nasaan si Senator De La Rosa? Jiggy, no-show pa rin ngayon si Senator De La Rosa kahit nga nagpatuloy na itong... Tama kayo dyan. Si Senator De La Rosa, ingat ka. Ingat ka. Nagbi-Baker Slim ka pa naman. Ikaw din, pag natigil yung Baker Slim mo, baka bumalik tayo sa dati nating katawan. Huwag kang magpapahuli, walang Baker Slim sa ICC. Hindi nga, sinasabi ko lang kasi illegal yan Para sa akin, illegal yan. So, huwag kang papayag na gumawa sila ng illegal. Pero inaasahan na sasalang itong si Senator Bato sa plenary debates ng budget ng Department of National Defense sa susunod na linggo. Kaya naman yan yung aabangan natin, Jiggy, kung magpapakita na ito si Senator Bato. Nauna na nga rin sinabi ni Senate President Tito Soto na hindi nga niya hahayaan na maaresto sa loob ng Senado ang sino mang senador. Hindi rin daw kailangan na magsabi ang isang senador kung a-absent siya sa sesyon. Huling nakita si Senator De La Rosa na namibigay ng tulong sa mga apektado ng Bagyong Tinyo sa Cebu noong nakaraang linggo. Jiggy? At may pahayag na ba ng suporta kay Senator De La Rosa yung ibang mga senador? Oo, Jiggy, rumespak nga dyan si Senator Amy Marcos para kay Senator Bato. Pinuna ni Senator Amy si Ombudsman Boying Rimulya dahil panay raw ang pananakot niya kay De La Rosa. Si Rimulya ang unang naglabas sa media ng impormasyon na ipinaaresto na umano ng ICC si Senator Bato. At kahapon, Jiggy, ay pinanindigan niya ang impormasyon na yan. Dagdag pa ni Senator Amy, hindi raw dapat payagang maulit ang nangyari kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pakinggan natin ang pahayag ni Senator Amy Marcos. Isang
malaking kabulastugan ang pinagsasabi nila na may balita, na merong warrant, na narinig nila, na may kopya, na hindi maipakita, pero sinentensyahan na kung anong gagawin. Ano bang kalokohan yan? Kung may warrant, ilabas. Kung walang warrant, tumahimik na kayo. Tantanan na ninyo kami. Ano ba naman pananakot ng ginagawa yan? Oh, tama. Wala mo may pakita. Andiyan sa cellphone ko. Putangin na patingin. Hindi naman may pakita ng sweetik na yan. Diyos ko po. O, yan ang nangyayari sa bayang Pilipinas. Para lang malihis. Para lang malihis, mga bossing, ang totoong issue ng bayan, lahat gagawin nila. Kahit kasinungalingan, magpapakalat sila. Tapos, mga vlogger daw, fake news. Fake news, mga